Balak nga bang kunin ng San Miguel Beer ang dating number 1 NBA draft pick na si Anthony Bennett bilang kanilang bagong import at papalit dito kay Jabari Narcisse? Sa kasalukuyan kasi itong San Miguel ay naghahanap daw ng bagong import na magagamit dahil parang hindi pa sila kontento dito sa nilalaro nitong si Jabari Narcisse. Dahil sa opinion ng SMB management parang hindi raw kaya ni Narcisse na makasabay dito sa ibang imports ng PBA. At mukhang isang nakikita nga nila na option na ito si Anthony Bennett. Sa kasalukuyan itong si Bennett ay naglalaro dito sa Professional Basketball League sa Indonesia. Pero willing naman daw ang SMB na i-buyout ang kontrata nito kung magkakasundo sila. Si Bennett ay merong height na 6'8" at ito ay may listed weight na 245 pounds. So pwedeng-pwede itong gamitin ng San Miguel Beer na tutulong dito sa kanilang mga players pagdating dito sa rebounding at sa depensa. At syempre may scoring din ito. Bukod sa pagiging dating number 1 draft pick sa NBA ng Cleveland Cavaliers, si Bennett ay naglaro na rin sa Minnesota Timberwolves, sa Toronto, sa Brooklyn Nets at sa iba't ibang bansa na rin nakapaglaro ito. So malawak ang experience ni Bennett. Kaya sa tingin ng SMB, posibleng ito ay makatulong sa kanila. Depende na lamang sa magiging usapan siyempre pagdating sa kontrata. Kung sakasakaling si Bennett nga ang kunin ng San Miguel Beer, umaasa ang Beermen na ito ay makatutulong at magiging improvement kumpara dito sa paglalaro nitong si Jabari Narcisse. Kaya ngayon dito natin masasabi talaga na seryoso SMB kung susubukan talaga nilang makuha itong si Anthony Bennett bilang import dito sa Commissioner's Cup. Kung ito'y matutuloy, panglimang import na ng San Miguel si Bennett nakapalit nitong si Narcisse. Dahil syempre sinubukan nga nila nung una ito si Troy Baxter, si Quincy Miller at si Torrey Jones. So abangan natin kung matutuloy. Pagkatapos tambakan ng Barangay Ginebra itong Blackwater Bossing, sinabi ni Troy Rosario na nararamdaman niya yung nararamdaman ngayon ng Blackwater na syempre nalugmok sila lalo sa ilalim nitong team standings. At sinabi nga nila, I feel for them. Yun daw ang nararamdaman ni Troy Rosario dahil syempre nanggaling na siya dyan sa Blackwater kaya alam niya ang pinagdaranasan nito. Kasi kung natatandaan ninyo, bago maglaro sa Blackwater, bago maglaro sa Ginebra, ito si Troy Rosario. Nandyan siya sa Blackwater at sunod-sunod din yung talo ng kanilang koponan. Pero eventually, nung naging unrestricted free agent si Rosario, lumipat siya sa Ginebra. At nakita naman natin kung gaano kaganda at kung gaano ka-fit sa sistema ng Ginebra itong si Troy Rosario. Kaya hindi na nakapagtataka na itong si Rosario ay masaya ngayon dito sa kinalalagyan niya sa Barangay Ginebra. Dahil kahit na bumalik si Jamie Malonzo, maganda pa rin yung naging balasahan ng tao ni Coach Tim Cone. Dito nyo talaga makikita kung bakit winningest coach sa PBA si Tim Cone. Dahil kahit na bago itong si Rosario, ay nagawan pa rin niya ng paraan para ma-fit ito dito sa sistema ng Ginebra. At dahil dito sa pagbabalik ni Jamie Malonzo, madadagdagan pa siya ng additional big man na magagamit. Kaya hindi na nakapagtataka na makukonsider natin talaga itong Barangay Ginebra ngayon na title favorites dito sa PBA. Dahil sa lalim ng kanilang bench at syempre dahil sa pag-handle ni Coach Tim Cone. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na ganyan ang maging sitwasyon na lalong mag-dominate ang Ginebra sa mga susunod pang mga conference. Ngayon ang Ginebra, pagdating dito sa mga trades, meron silang mga potential. Pero sa ngayon mukhang naka-standby mode muna sila at aabangan yung pagbabalik nitong si Isaac Go. Dahil kung in shape na itong si Isaac Go, baka hindi na muna gumawa ng trade itong Barangay Ginebra at mag-aabang na lamang ng magandang oportunidad. Inamin ni Mark Barroco na dadaan sa butas ng karayom itong Magnolia Chicken Templados para sila ay makapasok dito sa playoff sa PBA. Ang Magnolia ngayon, ang sitwasyon nila ay simple na lamang. Kinakailangan manalo sila dito sa last 3 games nila. Pag natalo sila ng isa, eliminated ang Magnolia. So ibig niya sabihin, ang problema dito, mabigbigat yung makakalaban ng Magnolia. Ang Phoenix, Eastern at itong Meralco. Lahat ng teams na yan ay lumalaban din para makapasok sa playoffs at pumupwesto. Kaya sinabi ni Mark Barroca na matindi talaga at mas ansaklap nung pagkatalo nila dito sa San Miguel. Actually, lamang pa Magnolia dyan nung a few minutes remaining doon sa game. Pero nagkaroon ng 14-4 run itong San Miguel. At tatlong sunod-sunod na 3 points ang pinakawalan, dalawa ni Marcio Lassiter, isa ni CJ Perez. At yan ang dahilan kung ba't natalo ang Magnolia.
Sinabi ni Mark Baroka na talagang medyo desperate na yung situation ngayon ng Magnolia at wala na talagang excuse para hindi sila manalo doon sa mga natitira nilang laro. As usual, ang naging problema dito sa Magnolia down the stretch yung execution nila. Nakita natin, 2 beses na libre sa 3 itong si Marcio Lassiter at syempre hindi acceptable yan dahil alam naman natin lahat kung ano ang kalibre ni Marcio Lassiter pagdating sa 3. Kaya yan ang naging problema nitong Magnolia Chicken Templados ngayon. Kaya sinabi ng Mark Baroka na kinakailangan na talaga nilang manalo. Ngayon, para dito sa Magnolia, hindi pa naman tapos ang lahat. Kapag nanalo sila doon sa last 3 games nila, may posibilidad na makapasok sila sa playoffs outright o kaya naman ay baka magkaroon ng sabihin natin mga tie pagdating sa records. At kapag yan na nangyari, posible na makahabol pa sila. Pero depende lahat yan dito sa magiging performance nila sa mga susunod na laro. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng Magnolia Chicken Templados para masiguro na sila hindi ma-eliminate. Ito nga bang si Mikey Williams ay maglalaro dito sa Strong Group Athletics para dito sa kanilang tournament na sasalihan sa Dubai? May nabanggit kasi itong si Andre Blanche sa isang interview na iniintay na lamang daw nila itong si DeMarcus Cousins at si Mikey bago sila maglaro. Hindi na sabihin na natin hindi pa nagpaliwanag itong si Blanche kung sino yung Mikey na tinutukoy niya. Pero marami ang nagsasabi na baka ang tinutukoy ditong Mikey ay itong si Mikey Williams na ang karera dito sa PBA ay naudlot dahil nga dito sa isang contract dispute sa TNT Tropang Giga. Hanggang sa ngayon hindi pa naglalaro dito sa PBA si Mikey Williams pero pwede naman siya maglaro dito sa Strong Group Athletics kasi yung rights naman niya na hawak ng TNT ay limitado lamang dito sa PBA. Kung sakasakali at kung si Mikey Williams nga yung tinutukoy dito ng Strong Group Athletics, malaking bagay yan para of course dito sa Strong Group at kay Mikey. Kasi kung maglalaro dyan si Mikey Williams at maipakita niya na mataas pa rin yung kanyang caliber ng laro, baka magkaroon ulit ng renegotiation itong TNT at itong si Mikey Williams. Kung sakali man na ito si Mikey Williams at TNT ay hindi magkasundo, baka at least magkaroon ng sign and trade. Ibig sabihin, pipirma ng kontra si Mikey dito sa TNT ng kontrata pagkatapos i-trade siya sa Hinebra o kaya sa iba pang koponan. So, ibig niya sabihin, posible rin na baka si Mikey ay i-waive na o ibigay na ng TNT yung rights niyan doon sa team na interesado sa kanya kapalit ng player o di kaya naman ng draft pick. So, yan ngayon ang sitwasyon dito kay Mikey. Kung si Mikey Williams nga yung tinutukoy ni Andre Blatch, malaking bagay sa Strong Group Athletics dahil syempre lalakas yung lineup nila. At bukod dyan, ito yung oportunidad para kay Mikey na i-showcase sa lahat na kaya pa rin niyang maglaro sa isang top caliber level pagdating dito sa basketball. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Jonel Lalagon at si Lino Valles family, pati na rin Anthony Alon family, si Michael D, Alicia Garcia, si Dalmasio de Guzman, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating mga viewer.